Hi guys, it's me, Viewer Martin, and welcome back to another video na naman. Ngayon pag-usapan natin kung gusto nyo po bang mag-apply as a service crew sa isang fast food chain kagaya ng Jollibee at saka crew sa 7-Eleven. Ngayon pag-usapan natin guys kung alin ang mas magandang pasukan kung nais nyo or may bala kayong mag-apply, magtrabaho sa Jollibee at saka sa 7-Eleven. Ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga benefits, ano yung mga requirements, magkano yung sweldo, at saka alin ang mas bagay sa inyo. At hindi lang yan, pag-usapan din natin kung pwede ba sa mga high school graduate or sa mga senior high school graduate or college level or sa gustong mag-apply sa 7-Eleven at saka sa Jollibee as part-timer kung kayo ay estudyante. Kung gusto nyo mapanood ang video ito, just keep on watching. Bago tayo magsimula, gusto ko sana i-hit niyo yung subscribe button at notification bell for more updates about sa ganitong content. Kasi, the more kayo nakasubscribe at naka-notify sa akin, palagi kayo updated sa ating mga new at latest na mga content na gagawin natin na makakatulong sa inyo. So, kayo pag-usapan natin yung 7-Eleven at saka yung service ko sa Jollibee. Nagtatrabaho ako before sa Jollibee at service ko. Siyempre, may mga kaibigan pa rin ako na nandun until now. So ngayon pag-usapan natin kung alin ba ang mas maganda applyan sa 7-Eleven ba or sa Jollibee. Ngayon, umpisahan natin kung saan kayo pwedeng mag-apply. Una, kung gusto nyo pumasok sa Jollibee, mag-apply kayo sa Top Serve Solution Services or Top Serve Services Incorporated. Marami silang mga branch dito sa Pilipinas. Kung kayo po ay na taga Davao, may ano din sila dito sa Davao, sa Manila. You can visit the Facebook page of Top Serve Davao or kahit anywhere dito sa Pilipinas. Basta i-search nyo lang kung taga saan kayo. At saka kung balak nyo naman mag-apply sa 7-Eleven, you can visit the Facebook page of Yearnings Incorporated or Yearning Solution. Doon kayo mag-apply or magpasa ng mga resume ninyo kung nais nyo mag-apply as a service crew. Pwede naman kahit college graduate kayo as a assistant store manager or branch manager at the same time. Ngayon, kung gusto nyo mag-apply sa dalawang yan, pag-isip-isip muna kayo. Sa pangalawang tanong, ano ba yung mga interview sa Jollibee at saka sa 7-Eleven? Alin ba ang mas maganda? English ba? Nagtatagalog lang ba? So actually guys, sa 7-Eleven, pwede kayong mag-Taglish, pwede kayong mag-straight English or Tagalog. Same pa rin sa Jollibee. Pwede din kayong mag-Tagalog, pwede din kayong mag-English as long as makaka-communicate kayo ng maayos, ma-deliver nyo ng maayos. So, madalas tinatanong talaga, tell me about yourself. Of course, dun pa lang, pwede ka na mag-Tagalog kung hindi mo kayang mag-English. Kasi, hindi naman required na magaling ka mag-English kasi hindi naman call center yung a-applyin mo. After yun guys, both sa dalawang job, pwede ka mag-Tagalog at English. And, of course, malalaman mo kung nakapasa ka through email po or mag-text sila. Yun po, dun yung malalaman po na nakapasa kayo. Pag tapos na kayo ma-interview, sakaling interview nyo, magbibigayan sila ng mga requirements. Meron ding on-the-spot hired, or maghintay po kayo na at least a month lang or half a month. So, ngayon, nasabi ko na kung ano yung mga ano yung mostly tinatanong, yung tell me about yourself, at saka what is your strength, your weaknesses, ano yung gagawin mo kapag makakahalubilo ka ng mga or makaka-encounter ka ng mga irritated customer, ganun lang siya. Madali naman siya guys, kung alam mo kung paano sagutin. Pero at least, kung may experience ka na, pwede mo yun gagamitin yung experience mo if it is related po sa customer service. So, kapag tapos na kayo ma-interview, depende yan sa ma-hired kayo on the spot or maghintay kayo at least half a month. If matawagan kayo or ma-emailan kayo kung nakapasa kayo, of course, papunta na po kayo sa requirements. Bibigyan kayo ng mga requirements. Ano yung mga requirements? So, ngayon, pag-usapan natin kung ano yung mga requirements. Mostly, yung mga requirements, hindi talaga mawawala yung mga benefits. SS, Pag-ibig, PhilHealth, TIN ID, basta may benefits, PhilHealth, ganun. Ito nasabi ko na. At saka, of course, yung mga medical health natin,
TAI, ihi, um, drug test, HEPA test, ganun, HEPA B or HEPA A test, basta HEPA, related sa HEPA. Kasi food yung ano yun natin. At saka sa 7-Eleven po, wala po silang HEPA test. Kailangan din mo yung diploma, kung college graduate ka, TOR, yun. Kunti lang naman yung mga requirements nila na hahanapin sa iyo po. So kapag na-comply mo na yung requirements, maghihintay ka pa ng at least a week or weeks, ganun, para makapasok ka na for your first day on the job training. Okay? Or parang OJT, pero bayad naman siya. And then, ngayon nasabi ko na, next one is, ano nga ba ang sweldo ng isang service crew sa Jollibee tsaka 7-Eleven? Kung ikaw ay taga Davao, same pa rin yung rate nila, pero nag-increase na ng at least 30 pesos, 545 pesos po yung minimum rate dito sa Davao. At saka same pa rin po sa Jollibee. Same lang sila ng rate. Tsaka yung benefits nila, guys, maraming benefits sila. May 13-month incentives, yun, kung masyadong especially sa 7-Eleven, kung nakahit kayo ng quota, may quota pa rin, guys, kung marami kayong naibenta, may incentives kayo, and then may bonus, ganun. Pero mostly, ano lang talaga, 13-month. And then, of course, yung payout nila is 13 at saka 28 pa rin. Same pa rin sa ibang private company. And then sa Jollibee naman, same pa rin, 13 to 28 po yung swelduhan nila. And then, ang cut-off nila is 15 to 30 pa rin. And then, yung Jollibee po, regarding with the uniform, ano na po ng company yon yung uniform. Pero kapag 1 month pa lang or at least 15 days ka pa lang sa training mo as a newbie sa isang fast food chain, sa Jollibee, or as isang service crew, as a service crew sa 7-Eleven, or on white polo pa rin kayo, tsaka nakaslack din po kayo. And then, yun nasabi ko na kung ano yung dapat yung gawin. Pag-usapan din natin yung pwede ka ba as a part-timer. Sa Jollibee po, if corporated ka or franchise, meron pa rin franchise as a corporated, pwede pa rin po kayong mag-part-time if estudyante kayo. Pero magdedepende pa rin yan sa branch or sa Jollibee na gusto mong pasukan. Hindi mo din alam kung saan ka ilalagay, anong branch ka, saan branch ka ilalagay. Okay? So, di pa rin makakasigurado kung yung branch na yun is nag-a-accept sila ng part-timer or student. Same pa rin sa 7-Eleven. Mostly, yung mga franchise, nag-a-accept sila ng mga students na nag-aaral as a part-timer. And then, pwede ba yung mga estudyante na like graduate ng high school lang, hindi senior high, pwede po as long as may diploma po kayo, pwede po kayo doon. And then, how about college graduate? Kung college graduate ka, mag-apply ka sa Jollibee mismo, sa corporation mismo as a branch manager. Same pa rin sa 7-Eleven, mag-apply ka as an assistant manager or OMT, Operational Management Trainee, kung bago ka pa lang na, kasi after ng OMT, magiging ESM ka, sa 7-Eleven po yan. And then, branch manager na rin po. Marami ding mga position level din po. Same pa rin sa Jollibee at saka sa 7-Eleven. So, ang tanong, alin ba ang mas maganda? Alin ba pwedeng pasukan? Kung gusto mo yung medyo hindi masyadong crowded, dun ka na lang sa 7-Eleven. Kasi yung 7-Eleven, minsan wala kasing tao, minsan meron din. Pero kung gusto mo yung marami kang mahalo-bilo, dun ka sa Jollibee. Kasi yung Jollibee, morning pa lang, ang dami na, kung may kumakain na, tsaka, of course, mabisi-busy din yung Jollibee. At tsaka, regarding with the meals, kapag umabot ka na ng 8 hours, may second meal ka or second snack. Depende po yan kung ano yung ibibigay ng branch manager na foods sa Jollibee po. While sa 7-Eleven, kahit doon sa 7-Eleven,
8 hours talaga sila. Walang free. And then, kapag kumain ka, unlike sa Jollibee, kapag lunch break mo, unlike sa Jollibee, may 1 hour. Unlike sa 7-Eleven, wala po. Yung 8 hours, mahulog po siya na within that hours, dun kayo kakain. Wala po kayong free na break time. At kung ako pagtatanungin nyo, kung ako yung tatanungin nyo, alin ang mas mahirap? Feel ko, dalawa naman sila mahirap. Kasi, ako, naka-experience ako sa Jollibee, sobrang hirap. Kahit busog ka, paglabas mo, pagtrabaho mo kaagad, hindi ka na busog, biglang magutom ka kasi punta ka doon, punta dito, maraming sa'yo ng mga manager mo, yung mga TL mo, uutusin ka kahit saan. 7-Eleven naman, hindi masyado, konti lang. Pero, nakakaumay din kasi marami mga stock. Yung may mga delivery, ikaw yung mag-assist, magbuhat, yung nakakahirap. Pero, kung gusto mo makatry kasi first job mo pa lang, ako sa'yo, go for Jollibee po. Kasi it's more fun in Jollibee po. Marami kang mga friends, marami kang makahalubilo, kasi marami kayo. Unlike sa 7-Eleven, konti lang kayo, nasa 6 or 5 lang. Unlike sa Jollibee, marami kayo, more than 20, ganun, shifting din. So, I hope nasabi ko yung mga katanungan nyo, or kung may mga katanungan kayo na hindi ko nasabi dito, just comment down below kasi sasagutin natin. Kasi, ngayon, ito yung video ko para i-share ko sa inyo dahil alam ko marami pa rin nagtatanong regarding sa 7-Eleven at saka sa Jollibee kung alin ba ang mas maganda pasukan. So, if I will be given a chance to choose ano yung mas maganda para sa akin, maganda po sila both, pareha po sila may benefits, pero kung gusto nyo talaga yun, yung gusto nyo crowded, dun kayo sa Jollibee. Pero kung gusto nyo hindi masyadong crowded pero mabigat, may mga trabahong medyo mabigat, dun kayo sa 7-Eleven. So, ayun, may nasabi ako na nagbigay sa inyo ng mga konting kaalaman about sa Jollibee at saka 7-Eleven. So, if you are new here, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa next video natin. So, hanggang dito lang. See you sa next vlog ko. Bye-bye! Paradise, remember you don't get it twice, the time of your life.